Sir, recently my father died, member ng GSIS. Hindi pa siya naka-retired when he died. My problem po is our mother also died before pa, 4 years ago na po. 4 kami magkakapatid, all of legal age, 21 being the youngest. Can we still apply for survivorship pension or survivorship benefit? So ito po isa pong tanong na atin pong natanggap. Ito po ay may kinalaman sa mga GSIS members, no. Ito po if ever na may mga ganitong parehong cases ay hopefully masasagot po natin sa episode na ito yung kapareho po na mga katanungan. So para masasagot ang tanong na ito mga master ay of course i-refer natin ito sa sinasabi ng GSIS mismo. Ayon po sa nakasaad sa GSIS website mga master under the survivorship pension, ang survivorship pension ay binibigay lamang doon sa surviving spouse, no? Ito ay equivalent to 50% ng basic monthly pension na entitled yung namatay na GSIS member. No, so yung asawa ng namatay na GSIS member, siya po ang makakatanggap lamang ng survivorship pension na aabot sa 50% doon po sa pension na yon. So, yun po ang guidelines ng GSIS. Pero kung sakali ito pong asawa ay muli pong nagpakasal, no, o kaya ay engaged into a common law relationship o yung mayroon po siyang kinakasama, so mapuputol po yung kanyang survivorship pension. Pero sa case po na binanggit sa atin sa ating sender, yung problema din po nila is yung mother po nila ay namatay na 4 years ago. So nauna po namatay yung spouse kaysa doon po sa GSIS member. So ibig sabihin wala na po makaka-claim ng survivorship pension kasi wala na po yung surviving spouse sana. So dito tayo sa mga anak mga master. Ang sinasabi po ng guidelines ng GSIS ay mayroon pong tinatawag na dependent pension at ito po ay 10% ng entitled na pension ng namatay na GSIS member sa bawat isa na anak niya na below 18 years old, no? So maximum of 5 minor children lang yung pwede na mabibigyan ng dependent pension without substitution. So ang problema din po natin ngayon kasi ayon po dun sa ating sender, yung 4 sila na magkakapatid, ang pinaka bata ay 21 years old. So wala na po silang kapatid na below 18 years yung edad. So hindi na rin po sila eligible para sa tinatawag natin na dependent pension. So sa case na ito, walang survivorship pension kasi namatay na po yung asawa ni member. Wala din pong dependent pension kasi umabot na sa 18 pataas yung edad ng mga anak ng namatay na GSIS member. So, yun po, wala makiklaim na survivorship pension. Pero pagdating po doon sa cash payment, no, kasi kahit po hindi nakapag-retire ang isa pong GSIS member, kung siya po ay namatay at nakapag-render naman siya ng at least 15 years in service, no, so entitled po yung mga kaanakan niya, yung kanya pong mga dependents, no, yung mga anak o na makapag-claim ng up to 18 times ng computed pension, no, computed na basic pension. Yun po ang bilang cash payment, no. Tapos provided na umabot nga ng 15 years yung PPP ng isa pong GSIS member. Kung hindi naman po umabot ng 15 years, of course, hindi na po natin pag-usapan yung issue ng pension kasi hindi naman entitled sa pension yung namatay na member kapag hindi umabot ng 15 years in service. Pero meron pa rin po itong cash payment na makukuha equivalent naman doon po sa 1 month na average compensation and every year ng kanya pong PPP. So,
I hope na nasagot po natin ito pong tanong ng ating pong sender at maging tanong din ng marami po na mayroong kapareho na sitwasyon o kaya ay nakapagbigay tayo ng impormasyon para sa mga GSIS members. Again, yun po ang sinasaad ng survivorship pension sa GSIS, and I believe na ito rin po ay nasasakop doon sa provisions ng Republic Act 8291 or GSIS Law.